National Unity Party posibleng hindi sumuporta sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Liban na kung may maipakitang malinaw at matibay na ebidensya sa reklamo. Pagdinig sa ethics complaint laban sa ilang senador, posibleng simulan sa March 10, Senator Bato de la Rosa tinanggal na sa halos lahat ng Senate Committee membership. Isang pinaghihinalaang miyembro ng Dola Islamiyya inaresto sa NAIA. At NHA Home Masters, PhilHealth Health Insurers at DENR Lawing Spikers nakapagdala ng kani-kanilang unang panalo sa kanilang debut game sa UNTV Volleyball League. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 26, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Posibleng hindi suportahan ng mga miyembro ng National Unity Party o NUP sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, iginiit naman ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na may exemption sa bank secrecy law ang impeachment cases. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Miyerkules ng gabi, February 25 nang maglabas ng pahayag ang pangalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara, ang National Unity Party o NUP. Ayon sa NUP, sa kasalukuyan, wala pang nakikitang bago at mahalagang ebidensya ang NUP para muling buksan ang mga isyong naimbestigahan at natalakay na sa mga public hearing. Kaya kung walang lalabas na malinaw at matibay na ebidensya na makapagbabago sa batayan ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, malamang ay hindi ito suportahan ng NUP. Pinangungunahan ng NUP ng may mahigit 40 miyembro sa House of Representatives ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Samantala, iginiit naman ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na may exception sa bank secrecy law ang impeachment case. Ito ang sagot ng kongresista nang tanungin kung maaaring buksan ang bank records ni Vice President Duterte. Kaugnay ito ng aligasyong hindi tapat ang deklarasyon ng ari-arian at yaman ito sa ilalim ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. I know that that's one of the I think exceptions, no, on the bank secrecy law, on yung ABLAC din na pwedeng ma-explore yung kung may impeachment cases. Pero binigyang diin ng kongresista na ang maaari lamang suriin ay ang sakop ng termino nito bilang vice-presidente. At ito ay oras na umusad ang impeachment proceedings at matukoy na sufficient in form and substance ang mga reklamo. I hope it parang sticks to the fact na ang pwede lang namin pakialaman is yung things that were done when she was Vice President. Kasi yun ang, I think that's one of the things na na-mention ng Supreme Court na you can only accuse her of things done when she's holding the position, the impeachable position. Sa Lunes, March 2 na, nakatakda ang pagsimula ng deliberasyon ng House Justice Panel sa 4 na impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ramdam na ni Vice President Sara Duterte ang pressure sa ilang supporters. Ayon sa Vice Presidente, may mga imbitasyon sa kanya na isa-isa nang kinakansela. Sa kabila nito, nagpasalamat ang Vice Presidente sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya, maging sa kanilang pamilya.
Ito ay kahit pa ang ilan anya ay tila umiiwas dahil sa iba't ibang issue na iuugnay sa kanya. Para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano ang nakikitang dahilan ni VP Sara sa pag-iwas sa kanya? Ella, sa isang pagtitipon na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte, nabanggit niya na ang mga imbitasyon sa kanya ay isa-isa nang nagka-cancel o ang iba ay nagba-back out na dahil sa umano'y takot ng mga ito na mapag-initan ng kasalukuyang administrasyon. Dumalo kahapon sa isang pagtitipon sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Dito pinasalamatan niya ang mga taong naghihintay sa kanya at nagpaabot ng suporta. Nagpasalamat din ng Vice Presidente sa imbitasyon sa kanyang dumalo sa nasabing pagtitipon. Dahil aniya, marami ang nag-cancel ng kanilang imbitasyon sa pangalawang Pangulo nang umalis siya sa gabinete at nag-anunsyo ng pagtakbo sa susunod na eleksyon. Kanina lang ingon ko, salamat kayo sa inyong imbitasyon. Tungod kay bawo mo, sugod tong nag-resign ko sa Department of Education. Samot na to, nag-declare ko na madagan ko o President. Yes! Kaayo ang nag-cancel o ilahang mga imbitasyon sa ako. Tungod kay dili daw sila gusto na matutok sa ilaha ang kanang init gikan sa politika sa administrasyon. Dagdag pa ni VP Duterte na tinanggap niya agad ang imbitasyong ito dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na umuwi sa Davao na tinawag niyang kanyang comfort zone. Naging emosyonal na rin si VP Sara nang muling makita ang former co-workers niya sa Davao City Hall. And na-nostalgic ko kay nakita na ako ang mga kauban sa City Hall kaniyan ko and nakaingon ko sa akong kaugalingon na nakaginalina, nakahuna-huna ko sa ako ang kaugalingon o sa kahaon, dagan na lang ko mayor. No! Wala na lang ko nila. Ella, bukod dito, pinasalamatan din ni Vice President Sara Duterte yung mga patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay humaharap o ongoing yung confirmation of charges sa International Criminal Court. Bukod dito, ayon kay VP Sara, is patuloy naman yung paghahanda ng kanyang defense team kaugnay naman sa nakaambang impeachment sa kanya sa House of Representatives. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Idinepensa ng pamunuan ng pambansang pulisya ang pag-aresto sa 2 rallyista sa EDSA kahapon. Ayon sa Philippine National Police, bagamat iginagalang at kinikilala nila ang karapatan ng mga ito na magpahayag ng saloobin, may hangganan din naman ito. Mula sa Camp Crame may live report si Lea Ilagan. Lea, ano ba ang naging konsiderasyon ng mga pulis para humantong sa desisyong arestuhin ng 2? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., matatapos ang karapatan ng mga protesters na magpahayag ng kanilang saloobin kapag nagsimula sila ng karahasan. Kaya naman 2 individual na kinabibilangan ng isang babae at isang lalaki ang inaresto ng mga otoridad kahapon habang nagsasagawa ng protesta sa EDSA Ortigas. Ayon kay Directorate for Operations, Acting Director Police Brigadier General Rogelio Peñones, nagpilit kasi ang mga ito na okupahin ang buong southbound ng EDSA Ortigas. Bagay na hindi pinayagan ng mga pulis dahil makaaapekto ang mga ito sa daloy ng trapiko. Giit pa ng PNP, walang permit ang mga ito subalit pinayagan na nga sila para sa malayang pagpapahayag ng kanilang saloobin. Ngunit sa kabila nito ay nagawa pa ng grupo na manggulo.
Pinagbabato ang mga pulis na ikinasugat ng 7 sa PNP personnel. Ang 2 protesters, Ella, ay nananatiling nasa kustodiya ng mga pulis at nakatakdang sampahan ng mga kasong direct assault, resistance, and disobedience to a person in authority at alarm and scandal. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Tila nalimutan na ng maraming Pilipino ang tunay na diwa ng EDSA People Power Revolution ayon kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ng pangalawang Pangulo kasabay ng ika-40 anibersaryo nito. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Pinuna ni Vice President Sara Duterte kung sasalamin pa ba sa orihinal na mensahe ng 1986 EDSA People Power Revolution ang mga ginagawang paggunita sa kasalukuyan. Ayon sa Vice Presidente, tila hindi na lubos na nauunawaan ng ilang nag-oorganisa at lumalahok sa mga kilos protesta ang tunay na diwa ng makasaysayang pag-aaklas. Nakalimutan na kasi ata ng mga tao kung ano yung essence ng EDSA, ng 1986 EDSA Revolution. Kaya yung mga nagmamarcha o magmamarcha ng class at organizing class, hindi nila talaga alam kung ano ba talaga yung mensahe nila sa taong bayan. Kasi nalimutan nila kung ano yung message ng 1986. Ang February 25 ay ang araw na nagmarka sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Magugunitang noong 2023, inilipat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang holiday sa February 24 sa ngalan ng holiday economics. Ngunit sa mga sumunod na taon ay hindi na ito idineklarang holiday. Kaugnay nito, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan na ng Pangulo ang panukalang gawing regular holiday ang February 25 taon-taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ng ilang House members ang alegasyong cash delivery sa kanila ng ilang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Tinawag na kasinungalingan, chismis at diversion ang mga paratang. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Kung sina House Deputy Speaker La Union 1st District Representative Paulo Ortega at House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang tatanungin, hindi na dapat pansinin ang mga aligasyon ng mga sinasabing dating tauhan ng Philippine Marine Corps. Kaugnay ito ng umano'y paghahatid ng limpak-limpak na halaga ng salapi sa matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang sina Congressman Ortega at Adjong sa idinadawit sa issue. Anila, kasinungalingan, chismis at diversion ang mga paratang. Mahirap talaga pag meron kang sariling mundo. Dilulu. Dilulu tawag sa mga ganyan. So, hindi natin masyado binibigyan ng pansin dahil wala naman pong katotohanan. So, yun lang po. Huwag tayong dilulu. Ang hirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan. How do you even argue with lies? Diba? Lumabas ang statement ng Navy na some of them have not even entered officially the service, and some of them actually were discharged dishonorably. So there you go. So yeah, parang I mean it's all BS. I'm sorry. They don't even deserve a decent response from me. But what I can tell you is those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Ayon naman sa mga dating makabayan lawmaker na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, malinaw ang track record ng makabayan na hindi nagpapayaman sa pwesto. Dagdag pa nito, kahina-hinala ang timing ng paglalabas ng alegasyon na layunin umanong siraan ang lehitimong investigasyon laban sa mga Duterte. Pamumulitika naman ang turing dito ni Manila 6th District Representative Benny Abante at iginiit na bunsod ito ng kanyang panindigan sa ilang issue. Giit naman ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, malaking kalokohan na pinalalabas na isa siya sa mga pinadalhan o tumanggap ng maleta.
Malinaw na demolition job anya ito at mariing itinatanggi ang aligasyon. Question din ito ang timing sa gitna ng usapin sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court at napipintong deliberasyon ng Kamara sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa nito, maituturing itong squid tactics para ma-distract sa anyay turing na issue ang pagpapanagot sa mga Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakalikom ng mahigit 25.77 million pesos ang Bureau of Customs mula sa pagbebenta ng dalawa pang luxury vehicles na nakuha kina Sara at Curly Discaya. Sa isinagawang public auction kahapon, February 25, na ibenta ng 12.18 million pesos ang 2022 Bentley Bentayga, habang nabili naman ang Cadillac Escalade sa halagang 6.6 million pesos. Ayon sa BOC, umabot na sa higit 100 million pesos ang kabuang nalikom mula sa 8 sasakyang naibenta sa 4 na magkakasunod na auction. Ireremit ang kita sa Bureau of the Treasury para ponduhan ang mga programa ng pamahalaan. Nakatakda pang i-auction ang 4 pang sasakyan ng Discaya sa March 17. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Federal Bureau of Investigation ng isang pinaghihinalaang miyembro ng Dawla Islamiyya paglapag nito sa Ninoy Aquino International Airport. Ang detalye mula sa ulat ni Ryan Lacanlale live. Ryan, saan dinala ang mga suspect pagka-aresto sa kanila? Ella, nasa kustodiya na ngayon yung suspect na sa National Bureau of Investigation. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng PNP Aviation Security Group, PNP Intelligence Group, National Bureau of Investigation at Federal Bureau of Investigation o FBI ang 37 taong gulang na suspect sa immigration arrival area ng Ninoy Aquino International Airport paglapag nito sa bansa kahapon araw ng Miyerkules. Nahaharap ang suspect sa ilang bilang ng kasong frustrated murder sa ilalim ng Revised Penal Code at iniuugnay umano sa Dawla Islamiyya ni Long Group. Dumating ang suspect sakay ng flight mula sa Los Angeles, California at agad ipinatupad laban sa kaniya ang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa General Santos City noong July 1, 2025. Itinurn over sa kustodiya ng National Bureau of Investigation ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagpapatuloy ng mga legal na proseso laban sa kaniya. Ayon kay PNP Aviation Security Group Director Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matunton ang mga wanted na individual at mapanatili ang seguridad sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nakatakda na ang pagsasagawa ng inisyal na pagsusuri ng mga ethics complaint laban sa ilang senador. Samantala, tinanggal na si Senador Bato de la Rosa sa halos lahat ng committee membership. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit tumatagal ang pagsasagawa ng mga pagdinig ng Ethics Committee sa Senado? Ella, punuan ang committee rooms kaya nahihirapan ring schedule ang muling pagkukonvene o pagtitipon ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ayon yan kay Senador J.V. Ejercito, ang chairperson ng committee. Umaabot na sa 6 ang bilang ng mga reklamo laban sa ilang senador ang naihain sa Ethics Committee batay sa huling kumpirmasyon ni Senador J.V. Ejercito ngayong araw. Karamihan sa mga ito ay naihain sa komite noon pang nakaraang taon. Ngunit matapos na maisapinalang organisasyon ng Committee on Ethics and Privileges sa simula ng kasalukuyang buwan, nawala ng available na rooms para ipagpatuloy ang kanilang mga pagpupulong. Sa text message sa mga mamamahayag sa Senado ngayong umaga,
umaga, kinumpirma ni Senador JV na isang conference room ang inotorisa ni Senate President Vicente Sotto III na gamitin ng komite. Nakatakda na itong gawin sa ika-4 ng Marso alas 10 ng umaga upang mapabilis ang pagpupulong sa pinakamaagap na panahon. Isasagawa ang pagpupulong sa pamamagitan ng executive session sa pagitan ng mga miyembro ng komite na ang ibig sabihin ay hindi ito bukas para sa pakikinig ng publiko. Target na talakayin dito ang adoption of rules o mga alituntunin na ipatutupad ng Ethics Committee na susundan naman ng inisyal na vetting o masusing pagsisiyasat ng mga kaso. Tumanggi ng ilahad ni Senator J.V. Ejercito ang mga senador na may ethics complaint dahil hindi anya ito patas para sa mga kasong wala namang kabuluhan. Kahapon isinampa ang pang-anim at panghuling ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, bunsod ng nasa 3 buwan ng patuloy na pagliban nito sa sesyon. Kaugnay nito, tinanong si Soto kung wala pang committee membership wala ng committee membership si De La Rosa. Sa isang mensahe, kinumpirma ng tagapangulo ng Senado na halos lahat ng committee memberships ni Senador Bato ay natanggal na sa kanya. Ihahalalaan niya ang papalit sa iba pang mga komite kung saan siya miyembro. Paliwanag ni Senador Tito Sotto, sumusunod lang sila sa Senate rules kaugnay ng bilang ng non-attendance o pagliban ng miyembro sa isang komite. Ella, sa panayam kay Senate President Tito Sotto kahapon ay kinumpirma na rin nito na mayroon silang rules on the absence of committee work kung saan sa ilang pagkakataon o ilang beses na pagliban ng senador sa mga committee hearings ay pwede na itong alisin sa komite. Ngunit kinumpirma nito na hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang general rules sa Senado kaugnay naman sa hindi pagdalo sa mga sesyon ng isang senador. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Ipinagpaliban ng Commission on Appointments o CA ang desisyon kaugnay ng hiling na burahin sa record ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa Kalayaan Island Group. Ito ay matapos maging kontrobersyal ang nasabing pahayag kahit pa nagpaliwanag na rin ang senador tungkol sa issue. Narito ang report ni Jed Naresina. Magugunitang umani ng batiko si Senator Rodante Marcoleta matapos nitong magmungkahi sa isang hearing noong February 4 na tila dapat nang isuko o i-give up ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Kasunod nito ang formal na paghahain ng resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan para ipabura ang naturang pahayag sa official records. Ayon sa mga lokal na opisyal, dapat itong burahin sa records upang mapanatili ang dignidad at integridad ng munisipalidad. Kaugnay nito, formal lang hiniling ni Senator Marcoleta sa Commission on Appointments o CA na dapat baguhin ang minutes ng nakaraang hearing para maging accurate o tama ang nakatala. These proposed amendments are not intended to alter the substance of the proceedings, but merely to ensure that the minutes of the committee hearing faithfully and accurately reflect what was actually stated on record. The integrity of our institutional process depends upon the reliability of our official documents, and any material mischaracterization, however unintended, must be rectified. Nais din ng senador na tanggalin at palitan ang buong bahagi ng kanyang pakikipag-usap kay Captain Jess Pilar. Bukod dito ay marami pang idinetalye si Senator Marcoleta kaugnay ng kanyang hiling sa CA. Dahil dito, kinwestiyon ni Senator Risa Ontiveros kung may sapat na oras ba ang komite para himayin ang hiling ng senador lalo tila malalim ang hinihinging pagbabago sa record. Dahil mahaba po at saka possibly substantive yung proposed revision sa minutes at secondarily, binanggit din ang representasyong ito at yung sulat na ang sagot ng Department of Foreign Affairs in writing sa sulat ko sa department dun sa proposed revision.
I'm wondering if we have the time to act on this proposal right now dahil pending po yung plenary. Dahil sa kakulangan ng oras, nagpasya si CA Majority Floor Leader Representative Jordan Jesus Romualdo na ipasa muna ang usapin sa legal service ng komite para pag-aralan. Inaprubahan naman ito ni Panel Chairperson Representative Jose Aquino II, kaya pansamantalang ipinagpaliban o nakabinbin muna ang desisyon kung buburahin o babaguhin ang kontrobersyal na pahayag ni Senator Marcoleta. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaplano ng Department of Public Works and Highways ang pagbili ng mga mobile pumping station ngayong taon dahil sa bukod sa makakatipid ay madali rin itong ikabit at ilagay sa mga bahaing lugar sa Metro Manila. Ayon kay Secretary Vince Dizon, sa ngayon ay limitado lang ang pondo ng ahensya kung kaya't hindi pa sila makapagpapatayo ng mga permanenteng pumping station. Narito ang report ni Benedict Samson. Wala pang pondo ngayong taon para sa pagpapatayo ng permanenteng pumping station. Itong sinabi ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa isang panayam matapos ang inspeksyon sa flood mitigation system sa Quezon City kahapon. Kaya naman upang masiguro na may magagamit na panghigop para sa mabilis na paghupa ng tubig baha, pinaplano ng DPWH ang pagbili ng mga mobile pumping station. Ito naman ang kanilang ilalagay sa mga bahaing lugar tulad sa Gregorio Araneta Avenue kung saan umaabot sa lagpas tao ang taas ng tubig baha. 280 million yung budget niya. Ang problema lang, wala tayong pondo ngayong 2026. So magagawa natin yung permanenteng pumping station sa 2027 pa. Pero merong magandang suggestion yung isang district engineer natin tsaka yung regional director natin ng NCR na maglagay muna tayo ng mobile pumping station na yung lakas niya, yung bilis ng higop at lakas ng higop ng tubig niya, kapareho lang ng permanente. Pero lang siya, temporary. Pero mura lang siya, 7 million lang kada makina. Dagdag pa ng kalihim, sisikapin din nila na matapos ang iba pang mga flood mitigation system sa Metro Manila bago sumapit ang panahon ng tag-ulan. Partikular dito ang gagawing malaking drainage system sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City na siya namang magiging daluyan ng tubig baha mula sa J. Araneta Avenue. Gagawin na natin yung connection niyan papuntang E. Rodriguez pagabas dito sa San Juan River. So matatapos na rin yung drainage dito sa E. Rodriguez ng Mayo. Ngayon, dito naman sa San Juan River, makikita nyo tuloy-tuloy yung pagdredging natin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok na balita, isinumite na ni Attorney Levy Baligod sa Office of the Ombudsman ang affidavit ng 18 dating miyembro ng Philippine Marines kaugnay sa sinasabing paghahatid umano nila ng male-maletang pera sa ilang senador at congressmen. Abangan ang iba pang detalye sa Ito ang Balita. Daan-daang mga pamilya ang nawala ng tirahan matapos ang sunog na sumiklab kahapon sa loob ng Intramuros sa Maynila. Sinasabing kagagawan ang sunog ng isang lalaki matapos umanong buhusan ng gasolina ang sarili nitong bahay at saka sinindihan. Base sa mga ulat, selos umano ang dahilan kaya't nagawa nitong sunugin ang kanilang bahay. Nagalit ang suspect nang malaman na iniwan siya ng kanyang asawa para sa ibang lalaki. Sa drone shot na ibinahagi ng Manila Public Information, kita ng lawak ng pinsala ng idinulot na sunog. Sa ngayon ay kumikilos na ang pamahalaang lungsod ng Maynila para matulungan ang mga pamilyang nawalan ng tirahan. Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng Taguig City Regional Trial Court kaugnay ng deportation proceedings laban sa isang mining executive. Sa 15 pahinang desisyon na isinulat ni Associate Justice Carlito Calpatura, sinabi ng CA na hindi maaaring ipagpatuloy ang deportation proceedings laban kay Joseph QC, chairman ng Global Ferronical Holdings Incorporated. Ito ay hanggat hindi nakokorek o nakakansela ang kanyang birth certificate na nagsasabing siya ay isang Pilipino. Matatandaang inaresto si C
noong Agosto ng nakaraang taon matapos ng Bureau of Immigration Officers na iligal na nakuha ni C ang kanyang Filipino citizenship. Noong nakaraang taon, tinanggal pa ng Philippine Coast Guard ang kanyang honorary rank bilang Auxiliary Rear Admiral. Nagpaalala ang Department of Foreign Affairs sa mga may hawak na Philippine passport na huwag maglagay ng anumang hindi otorisadong stamp o marka sa kanilang pasaporte. Ayon sa ahensya, ang ganitong pagbabago ay nagiging dahilan upang mawalan ng visa and travel document at may tuturing na paninira o pakikialam sa isang opisyal na dokumento na may kaakibat na parusa sa ilalim ng batas. Tanging mga otorisadong opisyal o otoridad lamang ang maaaring maglagay ng stamp sa passport. Binigyan din ng DFA na ang Philippine passport ay pag-aari ng Republika ng Pilipinas at mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pagbabago, pagdaragdag o pagsira sa nilalaman nito. Binuksan ng Romania ang scholarship application para sa mga Pilipinong nagnanais mag-aral ng higher education sa ibang bansa. Ayon sa Romanian Ministry of Foreign Affairs, ang annual scholarship program ay bukas para sa bachelor's, master's at doctoral studies sa lahat ng field. Gayunman, hindi kasama rito ang medicine, dental medicine at pharmacy. Sasagutin ng Romania ang gastusin para sa Romanian Language Preparatory Year, tuition fee at accommodation sa dormitoryo. Maaaring tanggapin ang aplikasyon hanggang sa March 31 ngayong taon at inaasahang ilalabas ang resulta sa July 15 sa pamamagitan ng email. Personal na binisita at ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong mechanized production system ng Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu. Ang naturang proyekto ay naglalayong mas mapabilis pa ang produksyon ng family food packs na ipamamahagi sa mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Ang detalye sa report ni Gladys Toabi, live. Gladys, ilang family food packs ang kayang i-produce ng bagong mechanized production system? Ella, ang upgraded mechanized production system ay kayang mag-produce ng hanggang 4,000 family food packs sa loob ng 8-hour shift. Nasa Cebu ngayong araw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para bisitahin at personal na tingnan ang bagong mechanized production system ng Visayas Disaster Resource Center ng DSWD. Ang proyektong ito ay bahagi ng modernisasyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon upang mapabilis ang produksyon ng family food packs na ipamamahagi sa apektadong komunidad sa panahon ng kalamidad. 5 bagong mechanized production system o MPS lines ang naka-install dito sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu. At mula sa 10,000 family food packs na kayang i-produce, sa pinakabagong sistema na ito, 30,000 family food packs ang kayang magawa sa loob ng 8-hour cycle. Ella, yan muna ang ating update mula rito sa Mandaue City, Cebu. Balik sa iyo siya. Maraming salamat, Gladys Toabi. 2 dayuhang pugante ang naaresto ng Bureau of Immigration sa magkahiwalay na operasyon sa Davao City. Sa ulat ni BI Fugitive Search Unit Chief Rendel Ryan, kinilala ang mga naarestong dayuhan na sina American national David Michael Blanc, 41 years old, at Korean national An Min Yuk, 48 years old. Naaresto si Blanc noong February 19 sa koordinasyon ng U.S. authorities at National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office. Samantala, ang Koreanong si An Min Yuk ay naaresto sa tulong ng Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group, Armed Forces of the Philippines at MAA Police Station 16. Ayon sa Bureau of Immigration, parehong mananatili sa BI Warden Facility ang 2 dayuhan habang nakasampa ang kanilang deportation charges. Anihan na ng puting sibuyas ngayon sa Nueva Ecija. Problema ngayon ng mga magsasaka, binabarat pa rin sila ng mga trader. Kaya sa mga cold storage muna nila ito dinadala. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live.
Nestor, hanggang kailan ba inaasahan matatapos ang anihan ng mga sibuyas sa Nueva Ecija? At sasapat ba ang cold storage facility? Yes, magandang tanghali, Ella. Ang peak period ng anihan ay sa buwan ng Marso at tatagal ng hanggang Abril. Pero karamihan dito ay mga pulang sibuyas na. Pag ganyang maraming sabay-sabay na umaani at dinadala nila ito sa 6 na cold storage sa Nueva Ecija, sakaling mapuno ay may available naman na mga private cold storage facility sa Bulacan. Nakalipas mula nang magsimulang umani ng puting sibuyas ang mga si Mang Renato Santos sa 1 hektarya niyang sakahan ng sibuyas. Kulang-kulang sa 1,000 red bags ang kanyang naani. Anya noong nakaraang linggo, 40 pesos pa ang bentahan ng per kilo ng puting sibuyas na binibili sa kanila ng mga traders. Pero ngayon ay 30 pesos na. Ang masaklap nito, hindi sila kumikita, kundi ang mga nabubuhunan ng sibuyas. Ang pram gate lang po namin dito ngayon, sa ngayon 30 to 32 sa white. Tapos po pagdating naman sa palengke, ang laki naman na ng presyo. Sa palengke po, baka nagre-retail na sila ng mga 16 yan. Samantalang dito sa amin, ang baba kung tutuusin. Anya para lang magkapera at pambayad utang na rin. Kalahati sa kanya inaani ay binebenta niya sa traders. At ang iba, dadali na lang niya sa mga cold storage para stock at ibebenta na lang niya ito kapag nagmahal na ang presyo ng sibuyas. Obligado namin bayaran yung utang namin bago kami maglagay sa storage. Kaya ibebenta namin. Sa inaani po sir, kung aani kami wari ng 2,000, yung 1,000 pambenta, yung 1,000 pantago. Yung 1,000 na yung pambayad sa utang yon. Samantala kung magtutuloy-tuloy na ang ani ng mga red onion o pulang sibuyas, nakalimutan ay mula sa bayan ng Bungabon ay posibleng pagdalhan ito ay yung mga cold storage sa Nueva Ecija ng Nueva Ecija Provincial Government sa Palayan at 4 na private onion cold storage naman na facility sa bayan ng Palayan din at maging sa Bungabong Nueva Ecija ito dadalhin. Sa ngayon, marami na rin ang mga nagdadala ng mga puting sibuyas pero maluwag pa ito at sapat pa para paglagyan ng mga aning sibuyas ng mga magsasaka. At yan, muna ang ating gated side, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. All systems go na para sa pinaka-aabangang street dancing at float parade ng Panagbanga Festival sa darating na Sabado at Linggo. Ang detalya hatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang mga aabangan natin sa parada ngayong taon at paano tiniyak ng mga organizer at ang seguridad at kaayusan ng mga parade? Yes, Ella, malaki ang paghahanda ng mga organizer at ng kapulisan dahil sa inaasang dagsang tao sa 2 araw na parada. All systems go na ang street dancing at float parades ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation, sa iba't ibang ahensya, kabilang ang mga sektor ng seguridad, kapayapaan at kayusan upang matiyak ang ligtas at maayos na pagdaraos ng mga parada. May kabuang 22 contingents ang lalahok sa street dancing parade, habang 30 naman ang kasali sa float parade. 11 sa mga ito ay nasa large float category. Bukod sa mga kalahok mula sa Baguio City, inaasahan din ang mga contingents mula sa Benguet, Ifugao, Nueva Ecija, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union at Isabela. Samantala, aabot sa mahigit 2,300 pulis at volunteers ang ide-deploy ng Baguio City Police Office para sa crowd control, traffic management at seguridad sa panahon ng mga parade. Nitong nakaraang linggo, nagsagawa ng walkthrough ang organizers at ng Philippine National Police Cordillera. Inikot nila ang mga lugar kung saan paparada ang performers at mga makukulay na karosa. May mga paaralan din na itinalaga bilang pay parking areas upang maiwasan ang pagsisikip sa mga kalsada.
Ela, ngayong taon ay may dagdag na tampok ang panagbanga sa pamamagitan ng isang special feature presentation na binubuo ng ilang o 5 kabanata na magpapakita ng mahalagang yugto sa kasaysayan ng lungsod at ng festival na itinatampok ang mahalagang papel ng komunidad sa tagumpay ng panagbanga. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Muling tumaas ang birth rate ng South Korea sa ikalawang sunod na taon matapos umabot sa 0.80 ang total fertility rate noong 2025 mula sa 0.75 noong 2024 ayon sa paunang datos ng Ministry of Data and Statistics. Nagsimulang bumawi ang bilang ng mga bagong silang na sanggol noong 2024 matapos ang 8 sunod na taong pagbaba na nagdala sa bansa sa pinakamababang birth rate sa mundo na 0.72 noong 2023. Tumaas din ng 8.1% ang bilang ng mga nagpapakasal noong 2025 na indikasyon ng posibleng pagdami pa ng mga bagong silang sa mga susunod na taon. Sa kabila ng bahagyang pag-angat, patuloy pa ring nahaharap ang South Korea sa hamon ng aging population at inaasahang patuloy na pagliit ng bilang ng mamamayan sa mga darating na dekada. Pinawalang bisa ng isang federal judge sa Boston ang polisiya ng administrasyon ni US President Donald Trump na nagpapahintulot sa mabilis na deportasyon ng mga migrante sa mga bansang hindi nila pinanggalingan ng walang sapat na abiso at pagkakataong tumutol. Ayon kay US District Judge Brian Murphy, nilalabag ng patakaran ng US Department of Homeland Security ang due process rights ng mga migrante. Gayunman, pansamantalang ipinagpaliban ng hukom ang implementasyon ng kanyang desisyon sa loob ng 15 araw upang bigyan daan ang inaasahang apela ng pamahalaan na posibleng umabot sa US Supreme Court. Iginiit naman ng DHS na kumpiyansa silang mababaligtad ang desisyon. Itinalaga ng France si Christophe Loribeau bilang bagong director ng Louvre, kapalit ni Louis Descartes, matapos ang sunod-sunod na issue kabilang ang pagkawala ng $100 million French crown jewels noong Oktubre 2025. Ayon sa pamahalaan, inaasahang pamumunuan ni Loribeau ang malalaking reforma sa seguridad at modernisasyon ng museo. 4 na beses nang nagsara ang Louvre dahil sa mga strike mula Desyembre habang hindi pa rin nababawi ang 8 ninakaw na alahas kahit may 4 ng suspect na nasa kustodiya ng pulisya. Si Loribeau na isang art historian at dating namuno sa Palace of Versailles at Musée d'Orsay ay haharap sa hamon na ibalik ang tiwala at kaayusan sa pinaka-binibisitang museo sa buong mundo. Nagmarka agad ng impresibong simula ang 3 bagong koponan sa preliminary round ng Season 4 ng UNTV Volleyball League. Agad nakapagtala ng kanilang unang panalo ang NHA Home Masters PhilHealth Health Insurers at DENR Lawin Spikers upang maselyuhan ang pwesto sa winning column sa kanilang debut game. Narito ang report ni Mia Alonzo. Sa kanilang pinakaunang pagtapak sa hardcourt ng UNTV Volleyball League sa Paco Arena, agad na nagpasiklab ang DNR Lawin Spikers at walang iniwang puwang kontra MMDA Lady Spikers. Tinapos nilang laban sa score na 25-19, 25-19 at 25-16 para sa isang malinis na 3-0 sweep. Tinanghal na best player of the game si Regine Cabrera na nagtala ng 21 points mula sa 17 attacks at 4 service aces. Yung naging pinaka total ng laro namin is yung pagiging namin one team sa isang court. Binigay namin lahat 100%. Dapat lahat ng laro 100% ibibigay namin lahat. Dahil dito, first game, first win para sa DNR at planong mas pagtibayin pa ang kanilang atake at depensa sa mga susunod na laban. Samantala, hindi rin nagpatumpik-tumpik
ang PhilHealth Health Insurers kontra DFA Emissaries at tinapos agad ang laban sa score na 25-16, 25-16 at 25-18 para sa isang dominanteng 3-0 victory. Tinanghal na best player of the game si Christine Merales na nagtala ng 15 points mula sa 11 attacks at 4 service aces. Kailangan lang namin siguro i-work out pa is yung communication. Kasi skills-wise, lahat sila given na sa blocking, sa spiking, sa receiving. So, since bagong team, bagong players din sila, so we need to focus on the team chemistry. Ayon pa sa coach ng PhilHealth, naging dagdag boost sa kanilang team ang pagkapanalo upang mas lalo pang pagbutihan ang kanilang laro para sa mga susunod na pakikipagtagisan. Samantala, hindi man naging diretso ang pagkapanalo ng NHA Home Masters kontra Pag-ibig Fund Lady Smashers. Matapos maagawa ng ikatlong set, nagtapos ang unang tatlong set sa score na 25-18, 25-22 at 22-25. Agad namang nakabawi ang NHA sa ika-4 na set at isinara ang laro sa score na 25-19. Tinanghal naman na best player of the game si Angelica Nidoy na nagpasabog ng 27 points mula sa 24 attacks, 1 block at 2 aces. Habang umiinit ang preliminary rounds, tila nagpaparamdam naman ang ilang kupunan na handa silang maging seryosong banta sa season na ito para maitaas ang kanilang standings. Kaya naman huwag palampasin ang mas mainit pang tagisan ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Sa March 1, 2026 sa Paco Arena, Manila, sa ganap na 12:00 ng tanghali, muling sasabak ang Comelec Suffragettes kontra AFT Lady Gunner. Susundan nito ng paghaharap ng Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra PNP Lady Patrollers sa ganap na 2:00 ng hapon. At para sa huling game, maghaharap naman ang DFA Emissaries at BFP Lady Firefighter sa ganap na 4:00 ng hapon. Tutukan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 17 na nagsasabi, "Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil ay bumabagabag sa kanyang sariling laman." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.